Patuloy naman ang paghahanap ng MMDA ng solusyon upang maibsan na ang problema sa trapiko sa EDSA. At kabilang sa kanilang magiging hakbang ay ang mas pinaigting na kampanya laban sa mga klorum na bus. Si Bianca Piedad para sa ulat. Magpapatuloy ang paghahanap ng solusyon ng Metropolitan Manila Development Authority sa problema sa trapiko sa Metro Manila, lalo na sa pangunahing mga lansangan tulad ng kahabaan ng Epifanio Avenue o EDSA. Dapat nang matakot ang mga kolorum na bus na hanggang ngayon ay namamasada dahil walang palalampasin ng MMDA sa pagsamsam ng mga ito. Sabi nila, unahin muna yung kolorum. Paglabas mo dito sa office ko, 10 bus na kolorum, hinuli ko nandiyan sa harap ngayon. Nakita nyo? Ano pa, katibayan na nag-iiyak na yung mga operator at driver niyan. Bukod sa bus, palalakasin pa ng MMDA ang panghuhuli sa mga kolorum na FX at iba pang pampublikong sasakyan. Noong umupo ako rito, 2010, 1.9 million ang vehicle sa Metro Manila. Ngayon, 2.5 million. Dumami ng 600,000. Saan ba ilalagay yun, di ba? 600,000 na sasakyan. Sinang-ayunan naman ng mga motorista ang panghuhuli sa mga kolorum na PUVs dahil makakatulong nila ito upang lumuwag ang daloy ng trapiko. Actually, na problema natin yung maraming kolorum na buses, mga taxi. Sana yun ang bigyan ng unang attention at saka yung mga illegal parking na nagaganap sa mga daan natin. Ang kailangan nila dyan na gawin is yung mga kolorum ng buses, tsaka yung siyempre yung mga maraming buses na pumano sa EDSA. So yun ang dapat nilang tanggalin. Samantala, 10 kumpanya ang lumahok sa bidding para sa pagpapagawa at rehabilitasyon ng 12 pumping stations na pinangangasiwaan ng MMDA. Ayon kay MMDA Assistant General Manager for Operations Emerson Carlos, naglabas na ang gobyerno ng pondo para sa proyekto na nagkakahalaga ng 1.6 billion pesos na gagamitin para sa pagpapagawa ng 12 sa 51 major at minor pumping stations. Bahagi umano ng repair at rehabilitasyon ang pagpapalit ng antiquated diesel pumps na may electric-driven pumps na gaya ng ginagamit sa ibang bansa. Mapapabilis ang pumping capability nito lalo na kung malakas ang ulan. Maliban sa pagpapabuti ng pumping capacity, papalitan na rin ng MMDA ang kanilang diesel pumping machines dahil gumagastos ang ahensya ng nasa 50 milyong piso kada taon para lang tustusan ang kailangan na krudo ng 22 major pumping stations sa buong Metro Manila. Para sa Telebisyon ng Bayan, Bianca Piedad.